Not-plead guilty ka ba dahil totoong nagkasala ka? Ooh! Nakita mo na si Brian Kohberger sa korte at ang mga selfie niya. Pero ngayon, makikita natin siya sa kulungan sa ibang paraan. Ipaliwanag ko at ipapakita ko sa iyo. Maligayang pagdating sa Law and Crime. Ako si Angelette Levy. Nakakulong si Brian Kohberger sa Maximum Security Institution sa Idaho. Siya ang inmate number 163,214. Ginugugol niya ang karamihan ng kanyang mga araw sa kanyang selda, kahit na pinapayagan siyang lumabas ng 1 oras bawat araw para maglibang. Pero ayon sa impormasyong natanggap namin, hindi naman talaga niya ginagawa yon. Si Kohberger, 31, ay nagsisilbi ngayon ng 4 na sunod-sunod na habambuhay na sentensya dahil sa karumal-dumal na pagpatay kina Maddie Mogen, Kaylee Gonzalez, Xana Cornudel at Ethan Chapin. Napag-usapan na natin dito sa Law and Crime ang walang saysay na pagpatay sa kanila. Ilang beses na naming ipinakita sa inyo ang sikat na litrato sa porch na hindi ko na mabilang. Kinuha ang litrato, ilang oras bago sila 4 ay sinaksak hanggang mamatay sa bahay sa King Road. Nag-enjoy sila bago ang malaking laro ng football. Parang huminto ang oras. Pero pagkatapos, pumasok ang kasamaan sa kanilang bahay sa labas ng campus at inagaw ang kanilang buhay. Ang kanilang pagpatay. Sino ang may gawa nito? Umabot ng ilang linggo ang investigasyon, kung matatandaan mo, at mukhang walang mga lead. Ngunit may isang pahiwatig na naiwan. Isang kabar na lagyan ng kutsilyo na may emblem ng US Marine Corps na magtuturo sa suspect. Ang pagsusuri sa lagayan ng kutsilyo ay nagpakita ng isang DNA profile na mula sa iisang lalaki sa leather strap. Ngayon, alam na natin na ang DNA na iyon ay tumugma kay Brian Kohberger, ang estudyante ng PhD sa Washington State University na nag-aaral ng kriminolohiya. Inaresto ng SWAT team sa Pennsylvania si Kohberger sa bahay ng kanyang mga magulang sa Pennsylvania ilang araw matapos ang Pasko noong 2022. Naglabas ng pahayag ang abogado na kumakatawan sa kanya na nagsasabing umaasa siyang mapapawalang sala siya. Nakita natin kung ano ang naging resulta niyon. Inilipad si Kohberger sa Moscow, Idaho para harapin ang mga kaso at ikinulong sa Layton County Jail. Unang humarap sa korte si Kohberger sa Layton County noong Enero 5, 2023, malinaw ko pa itong natatandaan. Nandun ako. Makikita mo si Ann Taylor kasama si Brian Kohberger. Siya ang abogado niya hanggang matapos ang kaso. Pansinin ang suot niyang itim at puting blazer, makikita mo ulit ito mamaya. Sa parehong araw noong Enero ng 2023, binisita si Kohberger ng mga investigador mula sa Idaho State Police sa Layton County Jail. Kukunin nila ang kanyang litrato mula ulo hanggang paa para sa investigasyon. Mayroon na tayong mga litratong ito. Karaniwan lang ang kumuha ng ganitong litrato, makikita rito si Brian Kohberger na suot ang orange jumpsuit ng Layton County Jail. Sa isa pa, ang ibabang bahagi ng katawan ni Kohberger ang pangunahing makikita, suot pa rin niya ang orange na jumpsuit. Tatalakayin natin mamaya kung bakit ganito ang litrato. Makikita sa ibang litrato ang sobrang pulang kamay ni Kohberger. Kilala siyang paulit-ulit maghugas ng kamay, ngunit maaaring pagtalunan ang dahilan nito. Ayon sa kanyang mga abogado, nagkaroon siya ng obsessive-compulsive disorder. Nakakagulat ang sumunod. Makikita ang likod ng mga binti ni Brian Kohberger na wala siyang suot na orange na pantalon. Hinubad rin niya ang tsinelas sa kulungan para sa larawan. Sige, para pag-usapan ng mga larawang ito mula Enero ng 2023, gusto kong tawagin si Chris McDonough. Isa siyang retiradong homicide detective, host din ng The Interview Room sa YouTube, isang mahusay na palabas, at miyembro rin ng Cold Case Foundation. Marami silang iniimbestigahang krimen. Chris, salamat sa pagpunta. Naimbestigahan na namin. Salamat sa imbitasyon. Labis ko itong pinahahalagahan. Salamat. Magiging masaya ito. Magiging masaya ito. Masaya sa isang kakilakilabot na paraan. Pero una, gusto kong pag-usapan ang ilang bagong record na nakuha natin mula sa Washington State University dahil marami tayong dapat talakayin. Pero una, pag-usapan muna natin ang mga larawang ito nakuha ng Idaho State Police noong Enero 5, 2023.
Nakaka-interes para sa akin na ang mga larawang ito ay kuha matagal matapos ang krimen. At sa tingin ko, ginagawa nila ito para hanapin kung may anumang posibleng sugat sa katawan ni Brian Koberger. Sumasang-ayon ka ba doon? Oo, tama ka. Kung titignan mo ang mga larawang ito na yung tinatawag nilang kumpletong dokumentasyon, di ba? At ang gusto mong gawin ay, dalawang bagay. Alam mo, gusto mo munang makakuha ng kahit anong klaseng litrato agad-agad hanggat maaari. At sa kasong ito ay kaagad pagkatapos ng pag-aresto. Dapat sana itong ginawa. Sa totoo lang, sa Pennsylvania nung siya ay unang inaresto. Dapat sana ginawa yon nung araw na yon. At pagkatapos, ang karaniwang protocol ay ilagay siya sa isang paper suit o katulad nito, kunin ang kanyang mga damit, kunin ang litrato, ilagay ang lahat sa mga bag at iba pa. Dahil may ilang kapansin-pansing mga pinsala na kitang-kita mo sa mga larawang ito na hawak mo. Ilagay na natin ang ilan sa mga ito sa screen. Magsisimula ako sa unang larawan sa batch. At talaga namang ang unang larawan, alam mo, ay nagpapakita ng mga binti ni Brian Koberger. Alam natin na hinubaran siya pero hindi nila inilabas ang mga larawang iyon dahil labag sa kanyang privacy. Nakikita natin si Brian Koberger. Likod ng kanyang mga binti lang ang ipinakita. Wala akong napansing sugat pero kailangan pa rin nilang idokumento buong katawan niya. Sa totoo lang, malamang kinunan pa nila ng litrato ang ilalim ng kanyang mga paa. Tama, oo. Kailangan nilang idokumento ang lahat. At tama ka dyan, eksakto. Ibig kong sabihin, nasa 30 araw ka na siguro mula nang mangyari ito. O halos ganun na pagkatapos ng pagpatay. Kaya alam mo, kailangan mong isaalang-alang yon kung may mga pasa o anumang katulad nun. Kaya ang kaalagaan talaga ng mga ganitong kabuang litrato ng katawan ay hinahanap mo ang mga sugat na gumagaling na. Posibleng dahil gumamit ng kutsilyo. At ang makikita mo ay makikita mo ang sugat na yon habang naghihilom yon. Pagkatapos, pwede kang kumuha ng doktor na magbibigay ng medical na opinyon kung kailan posibleng nangyari ang sugat na yon. Alam mo, naniniwala kami na ang mga ito ay kuha noong Enero 5, 2023 sa parehong araw ng kanyang unang pagharap sa korte. Naniniwala kami dahil sa blazer na suot ni Ann Taylor. Kita ko ang braso niya rito. Alam mo, parang may nakikita akong kaunting pasa. Hindi ako sigurado. Ang ibig kong sabihin, halos 2 buwan ang pagitan ng mga larawang ito mula sa krimen. Napansin mo ba ang kakaiba sa larawan? Wala naman, pero makikita mo dito, alam mo, malapit sa clavicle. Dito kung saan nagtatagpo ang braso at balikat. Alam mo, parang may pagbabago ng kulay. At maaaring yun ay pasa o posibleng pagdurugo sa ilalim ng balak. Gaya ng sabi mo, 2 buwan nang lumipas kaya posible na nagkaganon siya. Maaaring nangyari yon kahit kailan. At hindi naman kinakailangang konektado sa pagpatay. Kaya mahalagang mag-focus hindi lang sa mga braso o binti dahil sa oras, kundi sa mga kamay at mga ganong bagay. May isa pang pasa dyan. Magandang halimbawa yan. Oo, tama. Ito ang ikatlong larawan, yung una. May pangalawang larawan bago yon. Gusto kong pag-usapan ng mga kamay dahil interesante ito sa akin sa maraming dahilan. Napakapula ng mga kamay. Alam natin na palagi niyang suot ang mga guwantes na yon pagkatapos ng krimen dahil nakita natin ito sa mga ulat. Nakita rin natin ito noong nasa BMV siya. Titingnan din natin yan dito mamaya. Pero ang mga kamay, ito ang ikalimang larawan. Ito ang kanyang mga braso. Napakaputi ng mga kuko niya. Pag-uusapan natin yan mamaya. Andun din ang itim na blazer ni Ann Taylor na may puting disenyo. Yun ding suot niya sa pagdinig sa likuran. Balikan mo yung isang larawan na ipinakita kanina. Sige, tingnan mo sa ibabang kanan, malapit sa baba niyan, malapit sa ulo niya. O yan, alam mo, parang may uka o sugat sa balat dyan. Sige, di ko sure kung pasa yan o sugat. Tugma yan sa maaring gawa ng mga kuko.
Alam mo yun, parang may kumamot o humila sa'yo. At alam mo, babalik na naman tayo sa kung kailan talaga nangyari yung marka na yon. Kailangan mo ng doktor para sabihin kung nasa anong yugto na ng paggaling. Sige, kaya tanungin mo ang sarili mo. Nagka-impeksyon ba ito? Posible ba alam mo na kuko nga yun kung makikita mo na parang may uka sa balat? Gusto ko rin pag-usapan pa ang tungkol sa mga kamay. Sa tingin ko, napakahalaga ng mga kamay dito. Oo. Hindi ko alam, pero mas marami tayong kuha ng braso dito. Mga larawan ito ng 9 at 10. Nasa 10 tayo ngayon. Tapos, meron pa tayong larawan 11. Ang kamay. Napakahalaga ng larawang yan. At ipaliwanag mo sa akin kung bakit napakahalaga ng larawang ito. Sobrang puti ng mga kuko, pati ang ilalim ng mga kuko. At saka, alam mo, medyo mahaba ang mga kuko niya para sa isang lalaki sa tingin ko. Ewan ko. At meron siyang kakaibang marka sa hintuturo na mukhang naghihilom pa lang. Sabihin mo sa akin kung bakit mahalaga yon. Oo, kaya posibleng nagkaroon siya ng sugat noong nangyari ang gulo at naghihilom pa rin yon. That Sa tingin ko, sa lahat ng mga litrato, yan ang pinakaimportanteng ebidensya. Dahil makikita mo talaga yon. Mukhang naghihilom pa rin ang sugat na yan. Hindi pa ito nawawala, kaya siguro pagkatapos ng insidente, naglalakad-lakad siya sa bayan na may suot na guwantes. Yung mga kamay niya mismo, yung dugong naiipon sa mga kamay niya. Hindi ko alam kung meron siyang klase ng you know, uh, you know, problema sa pampalabnaw ng dugo o kung anuman. Pero maaring tugma rin ito sa sobrang pasa na nakuha niya nung nagkaroon ng alitan. At maaring nangyari yun dahil baka nabasag niyang ilang ugat ng dugo doon habang sumusuntok o may ginawa siyang katulad nun. Ito ang mahina niyang kamay. Kasi kung kanang kamay ang dominante niya, ito ang mahina niyang kamay. Ipinapakita nito na kung sumusuntok siya at ang kaliwa niyang kamay ang nakaharang, maaring yun ang paliwanag. Alam mo yung klase ng kutsilyo na o pasensya na, yung klase ng sugat na maaring aksidenteng siya mismo ang nakasugat sa sarili niya. Na hindi naman salungat, alam mo, sa uri ng walang habas na pag-atake na nakita natin sa pinangyarihan ng krimen. Ang iniisip ko dito, Chris, dahil ito ay kaliwang kamay at ikaw ang eksperto dito, pero ito ang takbo ng isip ko. Kaylee, kawawang Kaylee, alam natin na nabali ang mga ngipin niya. Parang maluba ang naging pinsala sa ulo niya. At kung hindi niya inaasahan na nandoon siya sa kama at si Maddie lang ang inaasahan niya at nagulat siya nang makita siya, maaring hawak niya ang kutsilyo sa kanyang dominanteng kamay, ang kanang kamay, at sinubukan niyang saktan pa siya sa ibang paraan gamit ang kaliwa. Alam nating may background siya sa isang uri ng boxing. Kaya maaring, alam mo na, narinig kong ibang tao na nagsasabi na ginamit ang K-bar, alam mo na, para saktan si Kaylee sa iba't ibang paraan habang hawak niya ito sa kanyang kamay. Pero iniisip ko kung nasa isang kamay ang kutsilyo at may ginagawa rin siya gamit ang kaliwa niyang kamay. Iyon ang iniisip ko. Oo, hindi ako makakatutol dyan. Naniniwala ako na nilapitan niya sila mula sa kanang gilid ng kama at agad na pinatay si Maddie. At pagkatapos, kinailangan niyang yumuko kay Maddie dahil may ebidensya na pareho silang nagpapadyak. At kaya sa palagay ko, sang-ayon ako sa'yo na siya, alam mo yon, o siya ay palaging gagamit, kailangan niyang gamitin ang dalawang kamay para kontrolin ang dalawang biktima na ito. Pero kung titingnan natin ang mga sugat kay Maddie, alam mo, napaka-brutal at napakabilis ng mga yon. At kaya si Kaylee na nasa tabi ng pader ay nasa tinatawag na posisyong kontrolado ng suspect dahil naipit na siya sa pader. Kaya't isa itong matinding laban. At ibig sabihin nito, kailangan niyang yumuko kay Maddie para maabot si Kaylee. At kaya sa ilan sa mga ito, sa kasong ito, makikita mo ang pasulput-sulput na pagwawala kung saan kahit sa.
Kwarto ni Ethan kung saan sinasaksak niya ang kama. Okay, dahil nawawala na siya ng kontrol sa sitwasyong iyon. Kaya agad kong isipin na habang inaatake niya ito, nawawala na siya ng kontrol. At kaya naman natagpuan ng kaluban ng kutsilyo sa ilalim ng isa sa mga biktima dahil may matinding laban ang naganap. At yung sugat sa kamay na yon ay posibleng nasa proseso na ng paggaling. At ang pasa ay maaaring dahil nga hinawakan niya o sinakal niya ito dahil may ebidensya na sinakal o tinakpan ng bibig niya sa anumang paraan. Kaya maaring tinakpan niya ng kamay ang bibig nito at posibleng kagat yon. Maaring yon ay naipin na, alam mo na, isinubo niya sa bibig niya at kinagat siya nito. Sige, posible ang alinman doon. At kaya, ang isa pa na kinakailangan, alam mo, para sa litratong ito, para lang masabing ginawa mo ito, ay kumuha ng swab sa mismong sugat na yon para makita kung merong anumang ebidensya. Maliit ang tsansa na may makuha kapag matagal na. Pero kailangan pa rin itong gawin sa investigasyon para matanggal sa listahan ng susuriin. Oo naman, syempre. At yon ang litrato bilang 11. Meron pa tayong ibang mga litrato ng kanyang mga pulso at braso. Sa tingin ko pa rin, baka sinuot niya ang mga guantes habang nasa bayan para matakpan ang anumang sugat at syempre para hindi rin makuha ang kanyang DNA. Ito ang kanyang kanang kamay. Wala akong nakikitang kakaiba dito, pero baka may makita kang hindi ko napapansin. Sa tingin ko, maaaring ito ay dahil lang sa dugo na malinaw na naipon sa kanang kamay dahil sinusubukan ng katawan na paggalingin ito. Hindi ko alam kung may sakit siya sa dugo o iba pa. Hindi naman ako doktor. Pero kung titingnan mo sa ilalim ng hinlalaki, hindi pa rin. Mukhang may sobra pa ring pasa sa ilalim ng hinlalaki. Kaya hindi lang sa ibabaw ng kamay, mukhang meron din sa ilalim ng kamay. Gusto kong makita ang litrato niya na nakataas ang mga kamay ng ganito. Para makita natin kung ano ang nasa mga palad niya. At para ito sa litrato, ito ay para sa litrato 14. Makikita pa natin ang mas maraming litrato ng braso niya. Alam mo, wala akong nakikitang kakaiba doon. Ito ay litrato 16. Nasa bandang bicep niya ulit tayo. At pagkatapos, ang mga bisig sa litrato, 17 litrato, 18 muli. Kung titingnan mo ang litrato 18 dito sa kanyang bisig, makikita mo na parang may peklat na parang mga bakas ng mga dating tusok ng iniksyon. Tandaan na dati siyang nalulong sa heroin ilang taon nang nakaraan. Kaya kung titingnan mo ang kaliwang braso niya dyan, makikita mo na parang may kakaiba sa balat niya. Alam mo yon? Mas mataas kaysa sa ibang bahagi ng balat niya. At maaaring indikasyon yon na doon siya nagtuturok noong gumagamit siya ng heroin. Lilipat na tayo ngayon sa larawan 19. Mas malapit na kuha lang ito ng parehong braso. Larawan 20, isa pang anggulo ni Brian Kohberger. Ito ang kanyang kanang braso. At nakikita ko, alam mo, na maaring may mga pekas at mga bagay na ganon. At pagkatapos, narito ang larawan 21, mga reference photo lang ba ito? Ito ang ginawa namin. Nagdodokumento kami dahil may ibang larawan, Chris, na makikita siyang naka-jail jumpsuit. Sige, oo, at makikita mo naman, ibig kong sabihin, malinaw na nakasulat Laytao County Sheriff's Office sa kanyang kanang binti. Laytao CSO. At meron tayong mga larawan, 23, 24, at 25. At itong mga ito, alam mo, wala namang kakaiba. Wala akong nakikitang kapansin-pansin dito. Naalala kong nabasa ko sa ilang mga ulat na may mga gasgas siya. May ilang tao na nakapansin ng mga gasgas sa kanyang mukha pagkatapos ng insidente. Alam mo, mga bahagyang gasgas lang. Pero alam mo, parang wala namang masyadong kakaiba. Wala akong nakikita dito. Naalala ko rin na may nabasa ako sa isa sa mga ulat nun na may nagsabi na may mga sugat siya sa kanyang mga kamay. At sinabi niya raw sa isang tao na naaksidente siya sa sasakyan. Maaring iyon ang mga gumagaling na sugat na nakita natin kamakailan. Tama. Gusto ko namang pag-usapan ngayon ang isang napaka-interesanteng bagay. Meron din tayong mga bagong record mula sa Washington State University.
At ito ay tungkol sa mga opisyal na sangkot sa kasong ito na natagpuan ang sasakyan ni Brian Kohberger na maglabas ng alerto noong huling bahagi ng Nobyembre. 2 opisyal ang nagsuri sa record nito. At ang isa, alam mo, talagang nagpunta sa apartment at nakita mismo ang sasakyan. Pero mukhang hindi nila ito inireport. Ito ang kwento. Sabi ni Hepe Jenkins sa akin, mali ang taon sa Bulos, kaya hindi namin tinawagan ang Moscow para sabihing nakita namin ito. Ngayon, may email tayo kung saan binabati at pinupuri ni Hepe Jenkins noong Enero 2023 pagkatapos ng pag-aresto dahil nahanap nila ang sasakyan pero hindi naman nila ito inireport. Kaya posibleng nasayang ang mahalagang oras sa investigasyon. Ano masasabi mo sa email na ito, Chris? Sa tingin ko, napag-usapan na natin ito, Angela, sa isa sa mga nauna mong palabas. Para sa akin, yun ay isang malaking pagkakamali sa investigasyon. At hindi lang ito basta pagkakamali na tipong, oo, hindi lang namin ito naiparating. Sige. Ginampanan ng pulis ang tungkulin nila. Nahanap nila ang kotse. Pumunta sila sa kotse. May nagdesisyon na huwag kontakin ng may-ari ng kotse na yon. Sige. At pagkatapos ay isinama nila sa desisyong iyon, sa palagay ko, isang walang kwentang dahilan na mali ang taon. Sige. O sige, ano naman ang nakuha ng BOL ng tama? Naghahanap kami ng puting Hyundai. Sa lugar, kahit ano sa lugar, sige, sa paligid ng posibleng oras ng krimen. Ipagpapalagay natin ng Washington State University ay hindi rin naghanap ng video tungkol sa sasakyang yon noong gabi ng krimen sa email na yon. At ano ang ginagawa ng hepe sa palagay ko? Alam niya na hindi lang sila nagkamali ng malaki, kundi pumalpak sila dahil sana ay meron na sila. At ayokong sabihin ito tungkol sa kahit anong tagapagpatupad ng batas. Alam mo, sinusuportahan ko ang kapulisan kapag tama sila. At sinasabi ko rin kapag mali sila. Sige, responsibilidad natin yan sa publiko. Obligasyon ng hepe sa publiko at sa pamilya na aminin. Tama ka, nagkamali kami. Dapat namin gawin ito. Dapat sana'y kumatok sa pintuan ng may-ari ng sasakyan na nakatira sa apartment complex na yon. Dahil wag naman sana, pagkatapos ng gabi ngayon. Kung nakapatay pa siya ng ibang tao, siguradong malalagay sa malaking problema ang hepe sa bandang huli. Kaya may nagdesisyon na nagsabi, sige, nakuha mo na ang kotse. May kotse kang tumutugma. Oo, puti ba? Oo, nasaan na ito? Nandito na. Sige, alamin kung sino ang may-ari. Interviewin ang taong iyon. At ipadala ito sa Moscow. Yun ang tamang pamamaraan. Chris, panurin natin ang video ni Brian Kohberger sa BMV, 5 araw matapos ang mga pagpatay. Nandun siya para magpalit ng plaka ng sasakyan. Bago pa lang siya sa Washington State at malapit na ang kaarawan niya, kaya hindi ko masabing ginagawa niya ito dahil sa mga pagpatay. Pero nandoon siya at napaka-relax niya kasama ang mga tao roon. At sinabi ng kanyang mga abogado na, alam mo, may Asperger siya at hindi siya marunong makihalubilo. Hindi siya magaling makitungo sa mga tao at magiging masamang saksi siya at lahat ng mga bagay na yon. Pakinggan muna natin ang maikling clip at tingnan kung ano masasabi natin tungkol sa kanya. Galing ka pala New York. Nagugustuhan mo ba rito? Sa totoo lang, taga Pennsylvania talaga ako. Taga Pennsylvania ko pala. Oo nga, ikaw nga. Oo, ang pamilya ko ay taga Brooklyn. Brooklyn. Ooh. Kaya pala sa tingin ko nakikita ko na talaga ito. Sige, patas lang yan. Oo, ibig ko sabihin, lumaki ako sa Bay Area. Ang lola ko at tatay ko ay sobrang tagahanga ng Giants. Parang namana na sa pamilya. Gusto ko lahat ng yun. Mas mahilig na akong mag-hiking at camping ngayon. Hindi naman ako lumaki na nagka-camping. Ikaw, napunta ka rin sa ganyan? Oo. Medyo nakakatakot din minsan. Kahit day hike lang, masaya na talaga. Gusto kong pumunta sa Elk River, Idaho dahil may talon doon. Naglakad ako ng ilang milya. Pero pagdating mo sa upper, middle, at lower walls, ang ganda talaga. Masaya akong kasama.
Oh, Elk River, Idaho. Mayroon silang parang imbakan ng tubig dun sa bayan na pwede mong lakarin sa paligid. Ang dami-daming maliliit na lugar sa iisang lugar lang ngayon. Pupunta rin kami sa Port of Flame. Marami ring magagad na hiking spot doon. Willy Willy, woo. Kaya kung titingnan mo ang lugar mo, Irerekomenda ko ang mga lugar na iyon kung naghahanap ka ng masayang mapupuntahan. Oo, gusto ko talaga yun. Gusto ko ang motorisadong asul. Alam ko na ang Spokane ay medyo mas verde. Hindi naman sa hindi ito bete. Si Chris ay kalmado at komportableng makipagkuwentuhan. Hindi siya ganon kailanggaya ng ipinapalabas ng mga abogado niya sa mga pagdinig ng mosyon. Ano masasabi mo sa video na ito? Sa tingin ko, ang pinakakapansin-pansin dito ay tinatawag itong post-incident behavior o ugali matapos ang insidente. Sige, at nakakatulong ito para maintindihan natin na tandaan mo, sa puntong ito, serial killer na ang taong ito. Nakapatay na siya ng 4. At para sa kanya, ang paglabas ng lahat ng tensyon sa crime scene ay halos nagpaparamdam sa kanya na alam niya sa sarili niya na may nagawa siyang sobrang kakilakilabot. Pero para sa kanya, yun ay isang tagumpay. Ito ay isang sitwasyon para sa kanya na matagal nang naipon. Tandaan mo yung unti-unting pagbuo. Palagi siyang bumabalik sa lugar ng krimen, kung saan natuntun siya gamit ang datos ng mga cell tower at surveillance ng lahat ng ginagawa ng taong ito. Nangyari na ang krimen at nabunyag ang kanyang pantasya. Natupad ang layunin niya. Binugbog niya ang mga biktima. Pinatay niya sila, alam mo yon, ng matindi. Para sa kanya, tagumpay yon. Parang, alam mo yon, nabaril ko ng leon sa Serengeti. Sige, at ito ang tinatawag nating post-incident behavior. At pansinin mo, siya ay kaakit-akit. Meron siyang parang chameleon na bahagi ng kanyang personalidad na parang sinusubukan niyang humanap ng pagkakapareho para makabuo ng koneksyon sa usapan. Gusto ko ng outdoors, gusto ko nito, gusto ko niyan. Sige, at sinusubukan niyang iugnay iyon pabalik sa scout na ito. Pero ang hindi niya sinasabi sa'yo, tandaan, ang mga litrato ng mga lugar na pinupuntahan niya ay kuha sa mismong Cascade Mountains na pinupuntahan din ni Ted Bundy. Sige, dun siya nagsiselfie, alam mo na nasa likuran niya ang lugar na pinagtatapunan ni Ted Bundy ng mga biktima niya. Bahagi yon ng pagpapalakas ng kwento at ng kanyang pantasya pa rin. Hindi niya kailanman bibitawan ng pantasyang yon. Sige, dahil napunta na siya sa isang kategorya kung saan iniaambing na niya ang sarili niya pagkatapos ng mga pagpatay. Uy, parang na rin akong ibang serial killer. Kaya patuloy kong gagampanan ito hanggat kaya ko. At napakamapandayan ito. Isa siyang lobo na nakasuot ng balat tupa. At nakikikita natin ang ugaling yan, alam mo, lumalabas 5 araw matapos patayin ng 4 na biktima. Iba talaga. Sobrang kakaiba. Ibig kong sabihin, mukha siyang taong pwede mong makausap ng basta-basta. Talagang ganon siya. Oo, at ganyan talaga sila sa totoo lang. Ooh. Alam mo, literal talaga. Chris McDonough, salamat. Pinahahalagahan ko ito. Salamat, Anthony. Ngayon, ang pinakamahalagang mga tao sa kasong ito, tuwing pinag-uusapan natin ang kasong ito, kailangan nating tandaan kung sino ang mahalaga at kung sino ang pinaka-importante. Sila, Sina, Maddie, Kaylee, Ethan, at Xana. Tandaan natin sila at pamilya nila. Iyan na para sa episode ng Law and Crime. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Magkita ulit tayo sa susunod.